You're longing for companionship. Okay? Namimiss nyo sila, nalulungkot nyo sila. Ay, ito din. Hindi lang kayo mga moms, yun din mga father. Oh, so namimiss sila. So, ito, magkakaroon ng encounter. Nag-share yung kanilang pangangailangan. Mamaya kayo ng dalawa. Okay? Mamaya, iniwan na yung pamilya mo at nagkagustuhan na kayong dalawa. That is a great temptation. Kaya as much as possible, kapag meron diyang father na nalulungkot, huwag niyong sasamahan yung father na yan. Kasi naghahanap niya ng mother. Ganun yun. Kahit na yan ay Filipino o foreigner. Pag yan ay father na, at kung ikaw ay mother na, huwag kayo mag-encounter na dalawa. Kasi magiging father and mother kayo. Malinaw? Kayo nag-inosente pa kayo. Ano mo, sakit? Okay, so avoid. Yung pa lamang encounter na yun, avoid nyo na. Ito may nagre-reto. Sige na, sumama ka, fan lang. Magkakasama naman tayo. Never. That's a temptation. Alam nyo kung sino masasaktan, kayo rin. Kasi may in love kayo dun sa father. Yung father may in love sa mother. Ang iiwanan nyo, father, yung mother nyo na nasa Pilipinas na may mga anak. Yun ang iiwanan nyo. So avoid temptation. Avoid that. Kahit na sa Facebook, biro lang naman yun, pabiro-biro. Ano pabiro-biro? Yung biro na yan, nag-uumpisa sa biro. Don't touch. Kasi evil yan. Temptation yan. Biro lang. Sige, punta tayo coffee lang. Mag-uumpisa sa coffee yan. Nagko-coffee na kayo, kinalabit na. Don't touch! Kinalabit! Nakuryente! Ano? The father and mother na, avoid! Okay? Sinasabi ko ito openly because this is one of the weaknesses of the Filipinos all over the world. Hindi lang po dito. Ito po, nasisira kasi yan po ang plano ng kaaway. Ayan, hahanap ng pera sa abroad. Dahil sa kahanap ng pera, gusto magpayaman, ang nasisira, pamilya. Kaya dito, praise God, nakukuha na ng mga members ang kanilang mga pamilya kasi pinapag-pray natin. Kasi gusto ng Panginoon, sama-sama. Kaya yung mga nagpe-pray sa husband nyo na pumunta rito, kahit walang trabaho, ipag-pray nyo pa rin. May miracle ng Panginoon na gagawin. Dapat sama-sama kayo. Okay? So this is it. The presence of God could deliver us from all of this temptation. But let us do as He wills. We know we will be tempted. Then pray, deliver us from evil. Go up, please. What we should learn is that God had one son without sin, but He has no son without temptation. So the natural man is born to trouble as fire sparks fly upwards. Kapag po meron diyang apoy, at meron po yung mga, yung mga lumilipad-lipad na yan po ipapataas yan. So that is natural, yung sparks na yan. So yun po yung natural nature natin. When it comes to evil, ang dali po natin mag-spark. Ang dali po. Kahit yung sabihin natin, alam mo na ikaw ay may problema sa anger. Tapos expose mo sarili mo sa awayan. Ipuprovoke ng kaaway mo. Huwag nang makipag-away. Kasi kapag alam mong may problema ka doon, huwag mong pasukin yun. Kasi baka makapatay ka pa. These are the nature of human nature. Kaya gusto kong kilalanin natin ang sarili natin. Alam niyo ba yung weaknesses niyo? Alam niyo ba? Sino may weakness dito na kapag dumating na yung weakness na yan, talagang para sa'yo, hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Okay? Kilalanin mo ang sarili mo sapagkat yung weakness na yan ang pinupuntirya ng kaaway. Kung ang weakness mo, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maging solitude, no? Hindi ka pwedeng lagi nag-iisa. Yun ang weakness mo. Hindi ka pwedeng nag-iisa. Maghahanap ka ng mga kasama. Okay? So, avoid being alone. Kasi yan ang temptation. Okay? So, whatever your weakness is, hindi ko alam yan. Pero alam ng Panginoon yan at alam mo yan.
Iligay mo sa kamay ng Panginoon, deliver me from evil, Lord. Okay? So this is how we could experience the power of God in our lives kung i-avoid natin. Binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon na iwasan ang temptation. Christian man is born to temptation. Tayo pong lahat ay ipinanganak upang matukso. Wow. Kasi walang exempted sa atin. Alam nyo ba, para makapasok sa langit, kailangang i-test ka. Kasi sa langit, wala ng temptation. Pero dito, kapag napagtagumpayan mo ito, pasok ka sa langit. Kaya huwag na huwag tayo mag-give in. Alam niyo po, maraming buhay ang nasisira, pamilyang nawawasak, kasi inuna nila ang temptation. I am trying to make you see clearly na ito pong temptation na ito, tukso, yan po mga tukso na yan, dapat pong huwag nating paglaruan. Iwasan po natin. We must be always on our watch against Satan because if like a thief, he gives no clue of his approach. Lagi po nating babantayan si Satanas. Ano ba ito? Strategy ni Satanas para ako sirain. Ha? Sino dito gusto magpayaman? Gusto nyong overnight millionaire. Ayan, papasok yan. Pag may nag-offer, dito, mag-invest ka dito. Overnight, milyonaryo ka the following day. Ha? Yun ang weakness nun. Anong weakness ng tao yun? Money, materialism. Alam niyo, obvious. Ayan. Hindi niya alam, pinagbibenta na pala niya ang kaluluwa niya kay Satanas. Kasi yung pong ganon, madali po. Gusto niyo yumaman talaga? Ang dami ko na narinig. Ipagbento mong kaluluwa kay Satanas, over the following day, milyonaryo ka na. Mayroon ako dyan mga tao na mga hindi naman marunong kumanta, walang nota ang kanyang boses. Binibili ng mga tao yung kanyang plaka at sikat na sikat siya. Bakit po? Ginawa ni Satanas na maging sikat siya para yumaman siya overnight. Okay yung po mga sikreto na mga kung paano yung sa digging gold. Ayan, gold digging. Marami pong namamatay dyan. Okay? So, ang kapalit po niyan yung kaluluwa nila. Ganun po kadaling magpayaman. Meron na ako minsan nakausap, Pastor, bakit yung mga cults, sila yung may mga ang lalaking building? Tayo mga Christian, nangungupahan na. Pero sila talagang, ang lalaki, talagang punong-puno ng kayamanan sila. You know why? Sino bang may-ari ng mundong ito? Who is the prince of this world? Satan. Hindi natin masabi, no? Siyempre, God. God is the creator. God is the owner. Pero, unfortunately, dito po itinapon si Satanas. At hanggat hindi po siya nailalagay sa impyerno, siya po ang prinsipe ng mundong ito. Kaya po itong mundong ito, ano pong gagawin ng Panginoon dito? Susunugin ito. Ito ay, wawasakin. Para daw pong page sa Bible, para daw nung pong page, kapag ito hahawiin ng Panginoon, itong original na mundong ito. Ganun daw paghawi. So, yung universe, kung ano man yung nakikita natin, hahawiin ng Panginoon niya, papalitan ng bago. Kasi ito po, talaga pong para na lang wasakin. Kasi wala na, hindi na natin mapigil ang kasamaan sa paligid. Okay? So, magpayaman tayo doon. Makontento dito. Alam niyo kaya kayo hindi binibigyan ng kayamanan? Kasi pagka kayo ay yumaman, impyerno ang punta nyo. So gusto ng Panginoon makasama niya tayo sa langit. Kaya tiis-tiis lang sa mga trabaho nyo. You are working with a noble work, noble job, meager at times, pero yung blessing ng Panginoon is sufficient, more than sufficient. Okay? So, huwag kayong magtiwala sa kayamanan, magtiwala kayo sa Diyos. Amen. Sapagkat, tilam nyo, hindi mo na kailangan ng doktor. Ang Diyos ang iyong physician. Hindi mo na kailangan ang taga-solve ng problema sa Pilipinas kasi kaya ng Panginoon iabot yung kamay niya sa iyong mga anak. Kaya ba yun ang kayamanan? Ha? Sige, pag may nagkasakit, sige na, padala ka ng pera. Padala ka ng pera. Pero pinapadala mo, mamamatay rin. Yeah, yung pera will not save them. Huh? So, and look here. Angels came and ministered unto him. Still these angels come to crown and acclaim the soul of that has resisted temptation, has said to the tempter, "Get thee behind me, Satan." Meron pong reward yung mag-overcome ng temptation. And look forward to that reward. Kapag na-overcome nyo po yung mga pagsubok na yan, mga temptation na yan, yung mga tukso na yan, it's not pagsubok it's tukso. Iba yung pagsubok, iba yung tukso. Naintindihan nyo?
Yung pagsubok ay trial, yung tukso ay temptation. So if we overcome temptation, sabi dito, we will be rewarded. Okay? What we are to expect is that believers who had experience of the ways of Satan know that there are certain seasons when he will most probably make an attack. Just certain seasons as storm winds may be expected. Sige po, yung pong temptation na yan, alam po natin kung kailan dadating kasi alam natin ang ating kahinaan. So kapag alam na natin, ito na naman ako, magpo-phone na naman ako sa ganitong bisyo o sa ganitong gawain, avoid that. Okay? The Christian is put on a double guard by fear of danger. Danger is avoided by preparing to meet. Ma-avoid po natin yung ating mga danger kung prepared po tayo. Katulad ni Samson, hindi po siya prepared kasi napakaganda ni Delilah. Pinatulog siya ni Delilah. So naibigay yung sikreto niya, ng strength niya. Alam niyo po, papatulugin kayo ni Satanas. Bibigyan kayo dyan ng kung gwapo man yan o maganda man yan para malimutan niyo na lahat at sirain ang buhay niyo. Okay? So, huwag po tayo patulog-tulog. Lagi po tayong alert. Temptation yan. Iwasan. Okay? Prevention is better than cure. It is better to be so well armed that the devil will not attack us and than to endure the risk of the fight. So, huwag po kayong magsisi na iniwasan niyo yung tukso kasi mas masarap po ang buhay nang walang gulo at walang kusot. Okay? Conclusion, if Jesus is in us, is a sure win. Then let us obey Him. Kapag si Jesus po ang nagpatakbo ng buhay natin, sigurado po, maayos na maayos. Huwag yung pasukan ng mga tukso kasi magusot yan. Praise God sa testimony ni Roseanne. Yung tukso na magpapakasal siya sa hindi Kristiyano, na-overcome niya. Bakit? Talagang, sabi niya, hindi ko alam, pastor, nung kinakausap ko, kung ano ang magiging consequence. Pero ginawa ko. Dito pa lang, mag-suffer man ako, nagawa ko na yung aking first move. Yun yung preventive measure. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat kayo ay magpakasal sa unbeliever at before wedding, share nyo, okay pala yun, click pala yun. Ha? Ang principle po sa Bible, wag tayong papasok dito sa tuksong ito. Kasi alam ko ang mga kwento ng bawat isa sa inyo. Kristiyano kayo. Pinasok niyo yung gulo. Ngayon, habang buhay kayo, may mga apo-apo na kayo, gusot pa rin ang buhay niyo. Wala kayong masisisi. Alam niyo, that was a false move on your part. So, huli po ang pagsisisi. Ngayon po, prevention. Iwasan niyo. Mga dalaga, don't ever give in sa mga tukso ng mga may asawa. Okay? Never. Kahit mga gwapo yan. Okay? So, I'm just warning you, this message is for us all. For us all. Kasi mas masaya po ang buhay na walang gusot. Payapa. At ang Panginoon po maraming plano para sa atin. Pero kung uunahin natin yung mga tukso na yan, wala po mangyayari sa atin. Kundi sakit ng ulo, problema at mamamatay po tayo ng maaga. Let's all stand up.